Isang mapagpalang umaga, araw, gabi sa ating lahat, mga ka-OFW. Ito na naman po ang inyong lingkod. May isang ibabahagi na naman po sa inyo na video na kung saan ang makaka-relate nito ay mga OFW. Pasintabi po sa mga dyan. Ito lang po ay relate lang po sa mga nagtatrabaho na dito sa abroad or yung mga kahit sa Pilipinas na nagtatrabaho na sa bahay. Ay yung tipong umaga nakalinis ka na, tapos ayan na naman ang kalat, o diba? Tapos lunch time na po yan, gagawa na po ako ng tanghalian namin kasi wala yung amo namin. Amo ko pala, mama nila, magulang nila wala, so ako lang po yung nag-aasikaso sa mga bata. Ayan, gawa ako ng tanghalian namin kasi nga solo lang tayo, nag-iintindi sa kanila. Yan, sige Inday, banat-banat lang, trabaho lang. Ayan, tapos ganyan, sige, mekos mo lang yan dyan, magmekos ka lang. At ang ginawa po natin dyan ay po yan siya, paadobo na manok. Tapos ginawan ko lang siya ng twist kasi ayaw nila ng lutong Pinoy. So adobo siya na parang nanuhan ko siya, nilagyan ko siya ng salsa para magmukhang ba ang tawag sa kanila dito, chicken salsa, chicken curry, parang ganun. Ano ba yun? Ang gulo ko naman na. Ayun. Tapos dyan po, gutom ang mga alaga ko. Ayan, habang nagluluto ko yan, may kakain daw sila. Kasi nung hinainan mo sila ng pagkain, walang kakain. So, ayan, kakain daw at nagugutom. Tapos hindi ako maka-ek-ek kasi nandyan po yung tita nila, nagpanayang silip-silip sa akin. Kasi nakarugtong po ng bahay na to, doon po nakatira yung tita nila. Kaya ayun, pag wala yung kapatid, panay silip nila sa akin. Iniisip nila na hindi ako kikilos kapag wala akong amo. Doon sila nagkakamali kasi alam naman di ko pa kainin yung mga alaga ko. Tsaka nanay din po ako, no. Alam ko yung alam ko mag-intindi ng anak, diba? Maling-mali sila ng mga akala nila na hindi ako mag-iintindi kapag walang amo. As in, naglilinis po tayo dyan. Mas maano pang ang gumalaw pag walang amo dire-diretso yung galaw, walang tawag ng tawag, walang utos ng utos. Kaya yung trabaho natin as in diretsong-diretso. Kaya ayan, mas malinis pa nga ako magtrabaho kaysa yung sa amo ko. Pag nagluluto sila, naku po, Diyos mio, marimar ang kalat nila. Kaso lang, syempre wala tayong magawa, trabaho natin yun. Tayo yung nagsusunod ng mga kalat nila. Ayan, kumikinto-kinto pa ang lola ninyo kasi sobrang tangkad diba? Pero kita naman sana, kuminto pa talaga. Ayan ako lang. Diba? Ganyan, sige lang, mekos mo lang yan dyan para lumasa ng lumasa. Kaya yan, sige lang. Ayan siya. Tapos habang nagluluto ko niyan, naglalaba ko niyan, nawawala-wala ako ang kuwan kasi
nagluluto ako, ay naglalaba din ako. Diba? Minamagic na yung trabaho. Tapos linis-linis. Para ano. Tapos yan, hingi na naman ng pagkain yung isa kong alaga. Tapos yung pagkain namin, almusal namin, kubos, tapos mayroong chips, tapos lagyan lang ng cheese. Ayan, diba? Sold na ang kain. Ganun lang. Kumbaga sa Pilipinas, yung mga chichirya na ganyan. Wala lang, basta-basta mo na lang kainin yan. Dito, mahalaga yan. Pinang-aano yan sa kubos, pagkain. Diba? Tapos, ayan, yung bulilit kong alaga. Ayan. Nangihingi din. Ayan siya. Okay lang yan kasi hindi naman siya kita sa camera. Mga pagkain, madalian. Ayan, mikos-mikos lang sa ating recipe na ewan. Kasi na-miss kong mag-adobo, kaya mag-adobo ako. Tapos tinanong ko yung alaga ko, alam nila yung adobo, hindi daw nila alam. Tapos hindi ko maano kung kakain sila hindi, kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng salsa para magmukha siyang magmukhang chicken curry. Ano ba? Ang galing mag-invento ng Pilipino. Tapos may natira niyan, nakain ng amo ko. Sabi na daw luto yun. Sabi ko, salsa lang yun. Kasi nga, baka pag sinabi kong pa-adobo, pagawin na naman nila ako ng adobo. Tapos wala pa naman silang wala silang toyo. Kasi hindi sila bumibili ng mga yung karamihan na gamit sa pang-Pinoy. Hindi sila kaya ako, pag minsan bumibili ako ng sarili ko.
So, ayan. Nakalinis ng lola nyo. Yan. Nakalinis na po tayo niyan. Naantay na lang nating maluto ang kanin. Tsaka ang ulam. Kunti na lang. Maluluto na yan siya. At ayan, habang hindi pa siya luto, punta naman ako sa labahan. 'Di ba? Sinong ka-relate ng ganitong trabaho? 'Di ba? Sa isang anuhan mo, dami mong nagagawa. Nakalaba ka na, nakaluto na, nakalinis pa. O, 'di ba? Ang galing natin. At kailangan nating mekos trabaho para mapadali. At kasi pag bagal rin yung trabaho natin matapos. Walang mangyayari sa buhay. Kaya ayan, ang lola nyo, habang hindi pa naluluto yung doon naman tayo sa sa labahan. Nagmimikos naman doon sa labahan para at least mamay pagka kakain na lang, pahinga na si Inday kasi nakatapos na tayo. Ayan, nagdagdag naman tayo ng cream, cooking cream para malasa talaga. Kasi iba kasi dito pag minsan hindi sila nakain kapag hindi nila gusto yung hahanap sila ng ibang panlasa lagi pag nagluluto. Kaso lang kasi minsan puro na lang pabalik-balik yung luluto nila. Kaya pag wala yung nanay ko, naka-imbento ako ng ibang pagluluto. So, ayan, imbento tayo ng tikim. Maraming sarap. Ayan na po. Lahat luluto na ang ating pagkain ng tanghalian. Diba? Iba kasi dito pag nagsasaing sila ng kanin, damihan mo siya ng tubig, tapos pag naluto na siya, saka mo tapon yung tubig. Pag yung sasalain mo siya ba, tapos tapon mo yung tubig, tapos isalang mo siya ulit, tapos tuyuin mo na naman. Ganun dito magsaing ng kanin na puti. Pag white rice ang sabi, ganun siya lulutuin.
ayan, salang naman natin siya ulit para mag-dry siya. Ayan, ganun. Iba sila dito magsaing. Siguro gawa na rin ng kanilang bigas na iba. Mahirap kasi ano yung bigas nila dito matigas. Kaya kailangan talaga yung maluto tapos pagka itatapon yung tubig. Ganun talaga siguro sila magsaing. Kasi sa dati kong amo, ganun din eh. Basta puti ang kanin. Tapos ayan, niready ko na yung plastic na paghahainan, tsaka yung plato. Tapos ayan, charan.